Alam mo, ito ang pinuputok ng butchi ko sa Meralco bill. Tignan mo yung resibo. Tignan mo. Gusto mo lang naman magbayad ng kuryente. Tapos parang may side mission ka na hindi mo inaccept. May lifeline subsidy. May discount system. May kung ano-ano sa dulo na ang dating sa regular customer, ikaw muna sumalo, boss. Lifeline subsidy para sa mga miyembro ng 4Ps. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng 4Ps? Sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ng 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Alam niyo bang ibig sabihin ng pangtawid? Na ang root word ay tawid. Tawid. To cross. Tawid, di ba? Tumawid ka. Ibig sabihin, tatawid lang kayo. Hindi kayo permanenteng bubuhatin! At malinaw hindi ako galit sa mahirap. Hindi ako anti-poor. Ang inis ko, bakit ang programa ng gobyerno sa bandang huli, taong bayan na naman ang nagpapasama. Bakit kapag may social protection, ang mechanics parang, sige, ibigay natin ang tulong, tapos ipasa natin ang bayarin sa ibang hirap na rin. Kasi sa totoo lang, maraming tao ang hirap na rin sa pagbubuhat. Hindi lahat ng regular consumer may swimming pool, 3 kotse, at gold-plated na rice cooker. Marami dyan, ordinaryong empleyado rin. Middle class na inuubo na sa bills. Mga pamilyang isang sakit lang, isang tanggalan lang, isang price hike lang, good luck na lang. Tapos ang sistema, parang may logic na, dahil hindi natin kayang buhatin ng maayos ang sarili nating programa, kayo na lang ang magtulungan sa bill. Boss, hindi ba dapat gobyerno ang unang gumagawa ng paraan para pondohan ang sarili nitong social program? Hindi yung ang ending, ang mga mamamayan ang naglalaro ng pass the parcel ng paghihirap. At bago may magalit, okay? Oo, may mga qualified 4Ps beneficiaries na entitled sa lifeline subsidy. At oo, pwede silang maka-avail ng malaking diskwento, minsan hanggang full discount, depende sa konsumo. Gets ko yan. Batas yan. Social protection yan. Ang tanong ko lang, bakit hindi long-term solution ang mas pinapalakas? Bakit hindi trabaho? Bakit hindi disenteng sweldo? Bakit hindi mas murang power, mas maayos na serbisyo, at gobyernong hindi puro transfer ng burden? Kasi ito ang problema sa Pilipinas. Kapag may programang pangmahirap, imbis na gawing tulay, papuntang dignidad, nagiging permanenteng waiting shed. Tapos kapag may bayarin, ang dali nating ipasa sa kapwa Pilipino. Parang ang official energy policy, ikaw muna pare. Hindi, pagod ka na ba? Hindi, ikaw pa rin. Real talk lang. Hindi dapat mahirap laban sa hirap din. Hindi dapat middle class laban sa low income. Ang tanong ay bakit ang gobyerno sa dami ng buwis at sa dami ng programang ipinapangako, hindi pa rin makagawa ng sistemang hindi laging ipinapasa ang bigat sa taong halos hindi na makahinga. Kaya oo, pwede kayong maglagay ng subsidy. Walang problema sa pagtulong. Pero wag ninyong gawing default setting na ang taong bayan ang shock absorber ng lahat. Programa nyo yan Kayo ang nag-isip. Kayo ang magpondo. Kayo ang gumawa ng paraan. Hindi yung mamamayan na nga ang nagbayad, mamamayan pa rin ang magbubuhat.
Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks, kung saan ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang tutulungan, kundi bakit ang tumutulong ay laging yung hirap na rin. See you guys later.